Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Balik po tayo. Nakakadismaya mga kababayan dahil para sa akin lang ito Hindi naman po ito yung pag-uusapan natin, hindi naman po ito ang topic natin. Kaya lang, nakakadismaya mga kababayan na yung Blue Ribbon hearing na ginawa nila ay hindi na tungkol sa flood control, di ba? Ngayon, sinabi na nga ni Lacson na wala na, kumbaga, magtatapos na sila. Kasi daw, kumbaga, hindi na sila makakuha pa ng much more information. So mga kababayan, parang yung mga mastermind dito, nagbubunyi talaga mga kababayan. Kahit pa sabihin nila na may mga kakasuhan na, wala po doon yung alam natin na nagpasimuno ng nakawang ito. Again, hindi po si Saldico. Hindi rin po siya malinis, hindi rin po siya, isa rin po siyang kawatan. Pero hindi po siya ang mastermind dyan. So ang ginawa nila dito, wala nang Blue Ribbon, wala nang pagdinig dito sa anomalya sa flood control. Remember, 1 trillion mahigit ang ninakaw dyan. Maraming namatay dahil sa mga walang hiyaan ng kanilang mga substandard flood control. At yung mga ghost project pa. Ghost project na flood control. What? Mahigit 400? So ngayon, mga kababayan, ninakaw nila 1 trillion. Tapos sasabihin nila, hindi na kami makakuha ng information wala na Diba? Sa simula pa lang mga kababayan, nakita na natin na ito talaga ang way nila nung pinalitan nila si Senator Marcoleta. Nakita na natin doon, wala na talaga ito. Pati yung kanilang pagtatakip, parang itong si Lacson at saka si Soto, nagtutulong-tulong sila na parang iiwas ng iiwas. Sila Martin dito Diba? Kahit pa itanggi nila, iba po yung ginagawa nila sa sinasabi nila Pero para sa akin po, talagang from the beginning na pinalitan nila si Senator Marcoleta as a Blue Ribbon Committee Chairperson, nag-scramble na talaga sila dun So, talagang, kumbaga, planado. At hindi pa natin isinama dyan yung itong sasabihin ni Senator Marcoleta na yung mga tao, yung mga resource person, di ba kinukuha ni DOJ Boying, kinukuha niya, tapos nagkakaroon ng panibagong mga supplemental affidavit. So parang, tapos hindi naman gumagalaw itong si Lacson. Parang nagkausap na sila na okay, kunin mo DOJ, parang si Lacson ay hindi chairperson doon. Parang si DOJ ang nagpapatakbo. Di ba? Kasi pag binasa na ng mga resource person, ito po ang aking sinumpaang salaysay. Pagkatapos basahin, okay, let's go. Punta na tayo doon sa DOJ. Wala lang si Lacson. Hindi man gumagalaw. Ang gumagalaw sila, Senator Bato, Senator Marcoleta, sometimes nga nagkakasagutan pa sila, di ba? Ni Senator Marcoleta at Lacson. Kasi si Lacson parang wala talaga, hindi talaga ang punto ay hanapin yung mastermind. Hindi talaga imbestigahan. Parang sa tingin ko lang, andyan siya para maging balakid na makarating sa mastermind. Yun lang naman po ay opinion ko lang naman. Kasi sa mga nakikita natin, sabi nga ni Senator Marcoleta dito sa video yung ipapakita natin, hindi nila nakuha na yung mastermind. Kasi nga, hindi pa rin umuwi si Saldi. But anyway, mga kababayan, nagbubunyi. Mga pamilya, mga malalaking ninakaw, nagbubunyi ngayon. Kasi sino mga kinasuhan? Di siyempre yung mga nasa baba. Diba? Pero mga kababayan, lalo na itong si Ramon Revilla, hindi pa naman yung pinatawag, di ba? Hindi pa naman pinatawag sa ICI yan. Tapos kinasuhanan nila, di ba? At yung iba pa. So, dito sa sinasabi ni Lacson na
Wala na makuha silang mga mga more information eh. Ay hindi ba ikaw ang nagsabi? Unang-una, itong si Marcos, 15 po yung ipinalabas niya na mga contractor na may questionable. At tapos ikaw, Lacson, 67 contractor sabi mo. Di ba? Yung 67, na-question mo na ba sila lahat yan? Na-question mo na ba yung sinasabi mong isang armored van na puno ng pera? Na-question nyo na ba sila Trigib? Sila Bersamin? Sila Amoy na Pangandaman? Di ba? Nasaan si Bunuan? Di ba? Oh. Ang dami mga kababayan na mga nakakaligtas dito. Ito na naman po tayo. Ito po talaga ang sinasabi natin na paulit-ulit na lamang ito na tayo ay binubombard po tayo ng kung ano-anong issue. Di ba? Katulad niyan, Friday dyan sa atin. Anong ginawa? Nagsampa ng kaso. Dito kay BP Sara. Na pareho din naman, nire-recycle lang din naman. Why? Di ba? Ano pa? Few days before that, meron namang isang bagman daw ni VP Sara. Kita ninyong ginagawa sa atin. Focus lang tayo mga kababayan. Yung ginagawa nila sa atin, ginagawa nila sa ating bansa. O sinong nagsampa ng kaso? Dito yung Friday. Mga civil society daw po. Kasama itong sino ba yung isa? Si Cielo Magno, kasama itong pare na kung hindi ako nagkakamali, siya yung pare na nandoon sa Senado na umamin na gumagamit ng bawal na gamot. Tapos silang nagsasampa. Itong mga to nagsasampa ng kaso dito kay VP Sara habang itong mga lintik ng mga hinayupak na to na nagnakaw ng trilyong pesos, hindi nila pinapansin. Di ba? Nagsasampa kayo ng kaso doon sa tao na nire-recycle nyo ng nire-recycle yung mga issues ninyo. Ano na naman eh? Confidential fund na naman eh. Sasampa kayo ng kaso, magka-focus kayo dyan, mga civil society, may pari-pari pa kayo, kasama sa pa si Cielo Magno, doon sa hindi naman, wala naman silang wala po silang mga ebidensya dito, kundi haka-haka nila. Dahil sabi-sabi sa Quadcom, yun nga pong COA, 3 taon in a row nakatanggap si VP Sara ng unmodified opinion. Di ba? Yung confidential fund na yan, pinagpipilitan po nila. Pero mga kababayan, iyan po ang magiging downfall ninyo kasi malaalala ng taong bayan na talaga kayo ay selective lamang sa inyong nakikita. Kurap-kurap, anti-corruption daw kayo. Anti-corruption kayo doon sa sinasabi ninyong confidential fund. Confidential fund nga eh. Pero ito nakita nyo na ha? Nakita nyo na mga kababayan, may document. May nagtitestify, may mga ebidensya, trilyon-trilyon ang ninakaw. Wala lang sa inyo talaga, Cielo Magno? Why? Iisa lang naman talaga ang intensyon ninyo. Gusto ninyong siraan si VP Sara. Sabi ni Paredes na wala nang pag-asang manalo si VP Sara dahil sama-sama na raw yung pink, yung red, yung dilaw at mga loyalista. Sa totoo lang, baka nga nalagasan kayo dahil tingnan kitang-kita yung pagkain ninyo ng suka at kitang-kita yung ginagawa ninyong itong trilyon na ninakaw, baliwala lang sa inyo because talagang ang gusto lang talaga ninyo ay walang Sara Duterte. Sila po mga kababayan ang matuturing na salot na ayaw paunlarin ng ating bayan. Why? Kung tutuusin mga kababayan, wala silang nagawa sa ating bansa. Ngayon, pag napunta ang Duterte dyan, magugutom na naman sila. Delikado pa yung mga hinayupak na mga, di ba? Pero sige lang,
ituloy ninyo yan, the more na ginagawa ninyo, the more na tinatapakan ninyo, tutulong-tulungan ninyo, hindi nyo kayang gapiin yan. Because ang nasa likod ni VP Sara ay hindi ang pera, hindi yung mga nasa posisyon ngayon, hindi yung mga komunista. Ang nasa likod ni VP Sara ngayon ay napakaraming mga mamamayang Pilipino na sawang-sawa na sa ginagawa ninyo. Ganyan kayong lumaban, napakarumi nyong lumaban, marumi talaga kayo. Binabanatan ninyo si VP Sara, anti-corruption daw kayo. Wala namang kayong ebidensya, kundi sasabi-sabi lang ng Quadcom. Sasabi ni ganito, sabi ni ganyan. Ito nga, ulitin ko, may documents na dito sa ninakaw na more than 1 trillion. Mayroon ng ebidensya, walang mga ipinatayo. More than 400 pa. May mga ebidensyang substandard. May mga ebidensyang nagtuturo. Nandyan si Saldico na maraming ebidensya. Pero kayo bulag, pipi, bingi, because you're paying attention kay VP Sara, because kasi ayaw nyo talaga si VP Sara. Excuse me, hindi kayo ang magdi-decide, taong bayan ang magdi-decide. Nakakasuka na kayo. Imbis na tumulong kayo na mahuli ang mastermind, ang mga magnanakaw, gusto ninyong iligaw ang tao. No. Matatandaan yan. Diba? Itong another sinasabing bagman ni VP Sara, wala yan. Ano lang yan? Bikoy 2.0. Mukhang may fingerprint yan ng isang kanin dyan. May fingerprint talaga. Yung mga ang bababaw. Ang daling mahuli. Ang daling makita. Katulad ni Bikoy noon, ang bilis. Ang bilis bumaliktad. Kasi based on nothing, based on lies, based on hate. No, kita na po ng tao yan. So, uy, ano ba? Kita na po ng tao yan, mga kababayan. So ngayon po, talagang pasensya na po kasi sinusunod-sunod nila eh. Wala nang Blue Ribbon hearing dito sa flood control. Paano ninyo natapos yan? Napakalaking anomalya ito, napakalaking nakawan ito. Compare doon sa, sino ba yun? Napoles. Napakalaki. Tapos sabihin ninyo, tapos na kami? Inagaw-agaw mo, kinuha-kuha mo, Lacson, dito kay Senator Marcoleta, tapos ganyan lang ang magiging natin, kahihinatnan. Di ba? Para talagang mga kababayan, by design talaga ang ginawa dito. Para lang, kung bahala ng kung sino-sinong kasuhan, basta lang wag makarating sa namuno na nakawin ang pera ng bayan. Basta lang, wag makarating sa mga magpapamilya. Basta lang, bahala kayo dyan. Anyway, wag lang makarating sa mga sa mastermind. Alam mo, Lacson, kinuha-kuha ninyo dahil sabi nyo ayaw nyo ng takbo ng tinatakbong ng pag-iimbestiga ni Senator Marcoleta. Ay kaya pala naman eh. Dahil maganda yung takbo, siguradong masasagasaan na, makukuha na ang mastermind. Kaya nagkagulo kayo kung paano ninyo pagtatakpan ito. May opinion. Because, di ba? Ikaw, Lacson, imbes na maging senador ka, maging chairperson ka ng Blue Ribbon Committee, ang ginagawa mo, parang tigasangga ka. Tigasangga ka na baka masaktan si Bongbong Marcos, baka masaktan si Martin Romualdez. Tigasangga ka, di ba? Ayaw mo silang makanti. Hindi naman po bawal imbestigahan si Bongbong Marcos. Bawal po siyang kasuhan. Pero hindi naman po siya bawal imbestigahan. Hindi bawal imbestigahan yan. Bakit? Di ba? Oh.
Hindi po yan talaga ang subject natin na nakakaano lang po, ang subject po talaga natin dito, ang pag-usapan talaga natin, subject, topic. Ito pong si Senator Marcoleta ay, naggawa na siya ng report at makikita pa rin natin dito na sinabi nga niya na hindi nga nila nakuha yung mastermind kasi nga, di ba? Tapos, may kwento pa rin siya. So, pakinggan po natin siya. Ako lang talagang nakakaano na po yung kanilang mga ginagawa eh. Ito lang po talaga ang ating dito, pag-uusapan. Si Senator Marcoleta, yung kanyang report daw po. Sabi niya, hindi pa naman daw tapos yung Blue Ribbon, but wala na di ba? Iba na yung pinag-usapan nila eh. Yung BIR, blah, 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 abuse of LOA or letter of authority ng BIR. Ito po. Panoorin natin siya. Yun na lang natuloy, mayroon palang Senate Blue Ribbon hearing no isang araw. Oo. Pero parang naiba na po. Noong December 11 po, yung Blue Ribbon hearing. Kayo po bilang miyembro ng Blue Ribbon, natapos na ba muna yung flood control issue? Di pa? Hindi pa. Oh. Ang problema, sa aming palagay lang naman, Opo. mukhang hindi na malaman kung saan itutuloy. Paano ibig sabihin po? Aba, saan ba nila... Tinapos. Paano ba nila tatapusin yun? Opo. Alam mo, ako tinapos ko na eh. Sa akin lang, ha? Kahapon kasi mayroong isang forum dyan sa Quezon City. Okay. Kung tawagin nila ay I-CARE, no? I care. Interdisciplinary Conference Opo. on Accountability, Reform, and Engagement. Okay. I-CARE, ano? So, isa ako sa panelist, ano? Ako, si Congressman Erice, si Ma'am Malutikia, nandun din, si Professor Popoy de Vera, at saka yung isang parang din ng, ng political science sa UP. Okay, opo. Yan, pinagtatalunan ng ang paano natin mapapanagot ang mga tao sa mga katiwalian, mga ganyan. Paano ang transparency, accountability. Doon ko nakita yung pagkakataon na ilabas ko na yung minority report ng Blue Ribbon Committee. Kasi wala pa ako nakikitang report at baka ako magtagal bago makapagpasya yung buong Blue Ribbon. Opo. Kung paano nila tatapusin ang napakaraming problema na nasasangkot dyan sa flood control. Ano? Mabuti naman, nung mabasa ng mga kasama ko sa minority, 6 sa 9 Okay. ang pumirma. Kasama na nga itong bisita natin ngayong hapon. 6 sa kabuuan po ng Senado, ng Hindi, minority. siyam kami sa minority, di ba? Opo. So, 6 sa kanila, nakita nila siguro naman yung pinagsakitan natin. Okay sa kanila eh. Sumang-ayon sila. Ayun. Ngayon, nilabas ko doon sa Quezon City ngayon. Opo. Meron namang mga media doon. So makikita nila ngayon. Palagay ko, binabasa nila yung 103 pages na minority report. Dami rin pala. At doon, Wow. kinuwento namin, maring hindi pa kayo tapos kung ganyan, pero kahit sino pa yung tawagin ninyo, at kung paano pa yung pagtatanong na gagawin ninyo, hindi na rin ako palagay ko ma-alter yung mga problema na na-establish natin, pati yung mga sistema na dapat na ayusin para maiwasan natin itong mga naging maanumalyang paglalatag ng flood control projects. Okay, opo. Yun, palagay ko, kung interesado lang talaga ang media, kung hindi lang dededmahin ng mainstream media, Okay. marami silang mapapakinabang doon din. Doon makikita kung paano yung mga tinatawag na allocables. Opo. Paano yung mga tinatawag na unprogrammed funds. Yung kung paano nagagamit yung BICAM. Para ngayon lumobo yung original na mga ceilings na nandun sa NEP. At mula doon ay yung mga sari-saring proponents ay lilitaw na, makikipag-usap na kung kani-kanino sa mga opisyalis ng DPWH. Parang yung mga project ay kanilang matukoy, mapag-usapan kung paano nila gagawin ng mga projects na nauwi nga sa karumal-dumal na paglustay ng napakaraming pera ng ating bansa. Kasi dun sa isa sa nabanggit nyo dati, maugat natin at masolusyonan ang problema. Dun ba sa recommendation na yon o report na yun ng minority, nasolusyonan po yung sistema? Kung paano namin nakita yung mga tao, mga personalidad na binanggit ng mga
resource persons namin, yung mga testigo na Opo. tinawag sa Blue Ribbon Committee, yung mga sinabi nilang mga pangalan, at hanggang dun sa dumating ang pagkakataon na pati nga yung DOJ ay nakialam. Ayan. Pero meron doon paliwanag na may mga nabanggit na mga pangalan na hindi masyadong katanggap-tanggap ang pagkakabanggit ng pangalan sapagkat biglang merong intervention ang Diba? Department of Justice. Okay. Alam naman ninyo, yung panahon na yun na sinasabi ko, nung ilabas nila yung Yusek Bernardo, nung ilabas nila yung Alcantara, ilabas nila yung Bryce Hernandez, nandun palagi yung dating Secretary ng Department of Justice. Na hindi na namin masyadong malaman kung, teka muna, sino bang nag-iimbestiga rito? Yung Blue Ribbon Committee? Diba? Yung Department of Justice. Bakit bigla niyang aalisin yung ibang Dadalhin sa tinatanong DOJ, namin, oo. dadalhin niya sa NBI, pagbalik niya, meron na kagad mga affidavit. Mga supplemental affidavit. Ay, ngayon naman, yung chairman naman ng Blue Ribbon Committee, hindi Ayan. naman kumikibo na parang akala mo, adjunct siya ng Blue Ribbon. Kapag tinatanong mo naman, doon nagkakaroon kami ng pag-aaway. At pagkatapos nun, makikipag-coordinate pa siya sa ICI. Teka muna ka ako. Ano bang arrangement dito? Di ba sabi ko, para talagang from the beginning, it was by design na nangyaring pinalitan nila si Senator Marcolita. Because kung mapapansin mo ang mga kilos ni Lacson at DOJ, ay parang sila talaga ay nagkasundo na ganito. Kaya nga, sabi nga ni Senator Marcolita, ni hindi man lang kumikibo itong chairperson ng Blue Ribbon. Di ba? Sa kanila babasahin yung sinumpaang salaysay sa kahuhugutin ni DOJ, ni DOJ Buyeng, pagbalik, mayroong supplemental affidavit. Ito na. O, di ba? Nasa ng mastermind? Ang aming pagkakaalam, sabi ko, ang Blue Ribbon Committee, ang tanging nalalaman niyang gawain ay investigation in aid of legislation. Yes. Wala sinasabi rito ka kung isasama yung investigasyon ng pulis o Opo. investigasyon ng NBI. Hindi Diba? ba? Yes po, oo. Ayun, so binabanggit namin doon sa minority report kung paano lahat ng pangalan ay nabanggit. At sang-ayon doon sa pagkakadinig namin doon sa mga tumestigo, ay nalagay ang mga pangalan doon na maaring maiugnay sa anumang mga nakita naming mga offenses, mga criminal offenses, nakatalatag din doon. Ayun, oo. At ano-ano yung mga panukalang batas na naisip namin na po pwedeng iinak ng Senado Opo. para sa ganun ay hindi maulit ang mga ganung pangyayari. Ayun, oo. So, kasi pero ang ibig ko sabihin, kung sa part ito ng minority group, pwede ba itong i-adapt ba ito? Iba pa report ng majority? Nasa majority yun. Kung halimbawa, kukopyahin niya yun lang bahagi nun. Okay niya, hindi ka panipaniwala yan. Ito yung gagawa kayo ng paniwalaan iba. nyo. Oo. Bahala ang taong bayan Yun na na yun nga. na magdesisyon. Kasi mababasa niya eh. Oho. Doon sa pagkakalatag, alin ang mas dapat na halimbawa paniwalaan ng taong bayan? Oho. Yung minority report o yung majority report na gagawin nila? Kung magagawa pa nila. Diba? At kung kailan nila matatapos. Dahil, paano nilang tatapusin? Napakarami ng pangyayari. Magmula nung ito'y matigil, at pagkatapos buksan uli at tinigil uli. Diba? Kahapon, iba na yung Iba na po, pinag-usapan. yung biyaya Sabi ng mo nga issue. kanina, napansin mo, umiba ng direksyon. Tuluyan na po talaga ng iba. Pero dun po sa mga rekomendasyon, para hindi na maulit yung nangyari dun sa pagkasamantala ng pondo, may bababanggit ba kayo, Sen? Nangailan, meron kaming i-amend dapat yung Republic Act 3019. Na? Kasi may nakita kami ron. Yung tungkol dun sa, kasi doon, yung meron silang sinasabi, dapat alisin na yung good faith doon, ano? Pagkatapos, yung sa charter ng ombudsman, meron kaming sinasabi na dapat ay ayusin. Pati yung batas tungkol sa Philippine Contractors Accreditation Board. Pick up, opo. At meron pang dapat na registry ng mga heavy equipment. Yung mga gagamitin. Opo. At tapos sabi namin, tanggalin na yung opisina kung tawagin ay River Basin Yung sa ang tawag DNR, doon? opo. Na nando sa DNR na wala namang gamit. Opo. Pagkatapos meron pa kaming False Claim Act na merong writ of quitam ang nakalagay doon. Ibig sabihin kahit na yung private sector ay pwedeng magdemanda. Okay. Kapag ka yung DOJ ay hindi gumalaw sa loob ng let's say 1 month. Opo. Nagkukumplain halimbawa yung isang private sector o isang pribadong individual. Ayaw gumalaw ang DOJ. Sa batas na yon, kapag yun ay nagawa natin, pwedeng sila na magdemanda. Okay. Halos 14 yun eh. Yung mga rekomendasyon. panukalang batas na naiisip namin, nandun lahat doon sa minority report na yun. Pero meron din po bang rekomendasyon ng mga kakasuhan? Kakasuhan? Meron, nakalagay din doon. meron po. Meron pa. Possible naman na pwedeng ito ay makasuhan. Nakalatag din ano yung kaso na po pwedeng kaharapin itong mga ito. Wow, sino kaya yon? Mga yon.
pati yung personalidad na maaaring makasuhan sang-ayon doon sa pagkakaturo ng mga nandoon. Ayun. Di ba? Pero hindi namin natukoy talaga kung sino talaga yung mga mastermind. Kasi hindi Ayan. nga, Opo. kasi nga nung dumating si Saltico, hindi naman makauwi. Opo. So ito ang layo nito, may tama lang yung sistema, Sen. O, hanggang doon lang naman ang Blue Oo, Ribbon. tama, oo. Kasi ang Blue Ribbon in aid of legislation. Di ba? Makagawa kami ng panukalang Hindi ba in aid of administration? na makatutulong para sa ganun yung naimbestiga na mga ganong klaseng mga maanomalyang mga projects, Oho. maiwasan at hindi na maulit. Ayun. So, dito ba, kasi gagawin pa itong batas, mahaba pang proseso. Meron ba itong kailangan na executive order na lang, utos na lang ng Pangulo ang pwedeng gawin siguro at hindi na daan sa batas, Sen, para mas mabilis lang na may tama yung sistema? Doon sa pag-abolish ng River Basin Control Office, pwede na siguro yun. Okay, opo. So, dahil talagang wala naman ginagawa. Ang gawain noon, dapat i-connect niya, i-integrate niya yung 18 river basin ng ating bansa Sa buong para sa Pilipinas. ganun maging effective yung paglalatag mo ng flood control. Oo. Yeah. Naglatag ka ng flood control, wala namang connection, hindi magkakakunek. Paano dadaloy talaga yung... Di ba? Pag nasunod po itong mga recommendations, Sen, hindi na mauulit yung ghost flood control projects? Sa totoo lang, kung yung mga gawain sana ng DPWH sa pamagitan ng kanilang mga department order, Opo. isipin mo na lang, doon lamang doon sa quality assurance unit nila. Binasa ko yung mga, kung hindi ako nagkakamali, merong anim na department orders na kapag sinunod lang nila, hindi magkakaroon ng ghost project. Kasi yung kalidad, merong tumututok, may nagmo-monitor. Maliban pa doon, yung kanilang mga monitoring system. Opo. Kaso nga, sinasabi nila kasi, real time Ang totoo hindi, namamanipula. Kaya sabi namin, ito yung gagawin. Kasama na nga yung kadena, nandun na yun. Ayun pala, no? At least masusolusyon na. Kasi mulat sa pulsa, pinag-uusapan natin, nagsimula tayo doon sa Napoles Camp at kung ano-ano, naulit na naulit, yung palaki ng palaki. So ngayon, kung may tatama itong sistema, sa susunod, hindi na mangyayari ulit itong ganitong kalaki ng iskandalo. Dapat hindi na. Isipin mo si Napoles. Kailan ba yun? 2012 ba yung Napoles? Opo, parang gano'n, no? 10 billion lang yun Naku, suklam na suklam ang tao ng mga panahon na yun. Sen. Suklam na suklam talaga. Talagang nasusuka na yung tao doon